It is time! House tour part 2. Okay guys, welcome to our part 2. At ang part 2 natin, mabilis lang to. It's just a day, aakyat na tayo kaagad. Okay, so we are going to our second floor sa ating Yes, finally. Siyempre, lang naman sa magsa-second floor. Oh, wala tutulong sa inyo sa akin. Anong tingin niyo sa akin? So I really appreciate yung stairs nila, Ma'am Alex, na spiral stairs. Hindi kadalasan ginagawa to sa mga bahay. 1, dahil mahirap to i-construct. And 2, ay pag ikukumpara natin to sa normal na letter L or letter U na hagdanan, ay mas space-consuming ang properly designed na spiral staircase. Now, when I say properly designed, ay dapat itong kanilang steps dun sa narrowest part niya is still at least 22 to 25 centimeters kalapad. Para pag nagkamali yung pababa dyan ay hindi siya instantly mate-teleport to the first floor area. Now, one fun fact about spiral staircases ay 75% ng lahat ng spiral staircases ay counterclockwise yung pag-akyat niya. At yung rason dito ay dahil malaking parte ng population natin ay right-hand dominant. So, habang paakyat ka sa hagdanan na spiral, right hand mo yung nakahawak pag counterclockwise yung ikot nito. So, ito ang aming guest room na si Uncle lang ang nakastay. Oh, very minimalist. Isa sa mga hirap ng mga minimalist na mga bahay ay maghanap ako ng mga fun facts na sasabihin at papansinin na mga bagay. Pero dito, isang kapansin-pansin na bagay na dapat hindi nyo napapansin in real life ay yung kanilang shadow gap sa ceiling or pagtitingnan natin dito. Ayan. And the way to achieve this kind of shadow gap ay meron tayong W wall angle dyan. So dito nyo ikakabit yung inyong mga ceiling boards dyan sa W na section na wall angle. Now, ang mangyayari pag hindi tayo nag-shadow gap at tinutok nyo yung inyong ceiling boards dun sa pader dahil magkaiba sila ng materials, magkaiba sila ng rate of expansion pag uminit at lumamig. So, magkakaroon ng crack dito. So, unsightly tignan yun kasi hindi nyo sinadya. Dapat lahat ng bagay sinasadya para nonchalant lang. Tama ba yung pagkagamit ko sa word na yun? Probably not. Pero sinadya ko yun na mali yung pagkagamit ko. Anyway, by using a shadow gap, just in case nagka-crack dyan, hindi nyo nakita kasi nakatago na siya dun sa shadow gap, hidden in the darkness, and no one knows the better. The more you know. Siya uling binigay sa akin. And then, ito yung CR. Uy, I like the tiles on the walls. Now, using yung ganitong mosaic pattern na tiles dito sa CR ni Ma'am Alex is a bold choice and I actually like it. May pagka-mermaid vibe yung kanilang CR. Now, yung mga downsides ng paggamit ng mga mosaic tiles. Super mega ultimately high maintenance kasi ang daming tile grout. Kaya kadalasan, accent walls lang ginagamit yung mga ganito. Dahil may dalawa tayong klase ng grout. One is yung cementitious natin na tile grout, which yung common na ginagamit yon. Siya yung pulbos na hinaaluan nyo ng water and then papahid nyo na sa inyong mga grout lines or sa gaps in between your tiles. Now, yung downside ng mga cementitious na tile grouts ay kapitin siya ng molds and hindi siya ganun ka stain resistant. Now, you can use grout sealers para mabawasan yung porosity ng inyong mga cementitious na tile grouts. Now, one alternative dun sa ating cementitious na tile grout ay meron tayong mga epoxy na grouts. Now, yung mga epoxy na grouts ay less porous siya compared dun sa ating mga cementitious type grouts. Kaya less likely siya magkaroon ng stain at just in case tinubuan siya ng molds or mga amag ay punas lang or onting scrub lang maalis agad yung dumi dito. But one downside ng mga epoxy grouts ay syempre mas mahal siya kumpara dun sa mga cement-based na tile grouts. Tapos ito, yung aming balcony na we can overlook our garden. Ang ganda ng So, view. ito lang ang pakikita yung curtain namin na enclose. Kasi usually, di ba, iba yung curtain namin. Same yan sa baba tsaka sa taas. Bakit ko in-enclose? Nung first night namin dito, para kaming mga vampira. Eh, syempre, alam nyo naman ako, di ba, insomniatic. So, may mga times na late na ako matulog talaga. Hindi may mga times wag ako mag-feeling. Talaga lagi ako late gumising. So, pag 6 a.m., 7 a.m., nung wala yung enclose na yan, talagang para akong zombie.
Gumagano ako kasi ang araw talaga lumalagpas dun sa taas. So, I have to enclose it. Totally understandable, Ma'am Alex. So, pelmet yung tawag sa ganitong klaseng kahon sa tuktok ng bintana. Now, meron naman tayong cloth version ito. Valance naman yung tawag sa mga ganyan. Medyo mas pang Bridgerton lang ng onti itong mga Valance na ganito. And hindi siya masyado bagay sa mga modern aesthetic tulad dito sa bahay nila, Ma'am Alex. Okay, so ito yung sinasabi ko pala sa inyo din. Ito yung net. Diba? Ng glass box. Okay. Cute, diba? Diba? Nice. Perfect. Ayun. Nasira. So, pagka minsan, mainit, igaganyan namin. Diba? So, at least, may fresh air pa rin pumapasok. Tapos, yung lamok and yung mga insekto, hindi na siya papasok. So, very thoughtful yung location ng roller nung kanilang retractable screen, which is nakatago siya dun sa likod ng ating mga kortina. So, hindi mo halata na may retractable screen yan unless you're alangaw at nauntog ka dyan. So, gusto ko sa kwarto ko kasi, I really wanted to be all white lang. Pero nag-brown ako for mga accent lang na brown. So, isa sa mga techniques para hindi masyado mukhang hospital yung mga kwarto nyo, lalo na pag gusto nyo ay all white lang siya or merong mga shades of white lang, ay gagamit kayo ng texture. Ayan, makikita nyo dito yung kanilang linens ay meron siyang onting stripidizations na nangyayari. Yan, medyo stripe thingies, yes. And then, yung kanilang mga furnitures ay meron tayo nitong mukha siyang tawalya. So, yung tawag sa ganitong klaseng tela ay boucle, which is a French term that is loosely translated to curl or parang kulot. Kasi pag zoom in nyo yan, mukhang kulot-kulot na, mahimulmol na tawalya. So, usong-uso ngayon ito, lalo na sa mga furnitures because it adds a little bit of, texture. Okay, and then this is our bathroom. So classy and Okay, this is maluwang. one of my idea also. Idea ko yan, yung stairs tsaka ito. Nagagalit na naman si Mami Pinti. Ang gulo na naman ang pinili mo! Pero sabi ko, Mami, yun talaga gusto ko. Ano yan, pag naliligo ka, imbis na peaceful ka, ang gulo-gulo. Ano kaya yun? Kasi nung Mami parang puti lang. Pag daw naliligo ako, ngayon daw, ang gulo-gulo daw na nakikita ko. Pero I really love it. I really like it. Well, in Ma'am Alex's defense, at least dito, pag naglagas ka ng buhok, hindi masyado halata. Di ba? Bago kami lumipat, na-realize ko, wala dito sa taas. So sabi ko, wait, hindi pala pwede. Because may steam bath din siya. Balik tayo dun sa ceiling nila, Ma'am Alex. Yung ganito, na I am a little bit afraid. Kasi, mga marble, medyo may kabigatan yan. The only way to attach this properly sa ceiling, aside from using mga high-grade na mga adhesives or mga construction-grade na epoxies, minsan meron tayong mga metal brackets sa sides niyan, tas yun yung nakadikit dun sa ceiling, nakascrew siya. Pero me, as a praning person, most likely hindi na ako maliligo dyan ever. Good thing, hindi ako ganun kayaman, so I cannot afford this. Ang afford ko lang ay yung mga UV boards na may marble designs, which gawa siya sa some sort of PVC plastic, kaya magaan, mahulog yung sayo. You won't even know. Hindi ko pa rin natatry, sorry guys. Kasi paglipat ko dito, bigla talaga akong nabuntis. Isa pa na napansin ko sa bathroom nila ay hindi visible ang kanilang water heater. Most likely naka-centralized water heater sila. Speaking of which, kumpara sa ibang mga appliances, yung mga water heaters natin, medyo bigatin yung wattage niya. So for example, yung LED lights natin around 5 to 10 watts lang siya. Yung mga plancha naman ay around 1,000 watts. At ang ating mga electric water heaters, ang power rating nila ay usually around 3,000 watts up to 7,000 watts pa yan. Now, imagine, kapag matagal ka mag-shower at ang heater natin ay rated 3,000 watts, katumbas nun ay posibleng umabot ng 3 planchang naka-on. Now, kung gusto nyo naman na almost free yung pagpapainit nyo ng tubig pag maliligo kayo, you guys could check out Thermotank. Nag-i-install sila for residential at commercial needs. All you need is a roof, preferably south-facing, at mas mainam kung malapit siya sa bathroom kung saan gusto nyo mag-pipe out ng hot water. Now, ang Thermotank ay engineered siya para sa Pilipinas, so kaya nito mag-withstand ng init, humidity, at papalit-palit na panahon. At dahil solar ito, wala siyang nagagamit na kuryente para painitin yung tubig. Just pure araw power yan, my dudes. Now, pag wala talagang araw or 3 straight days na umuulan, pwede magamit yung booster heater nito na built-in titanium electric heater. So, sa mga taga-Baguio na tulad ko, di na kailangan magpakulo ng tubig, bukas gripo lang and bam,
hot water at your disposal. Applicable ito for residential, commercial, restaurants, hotels, schools, anywhere na kailangan ng hot water, pwede ito. At ang Thermotank solar water heaters can typically last up to 15 years or longer, my dudes, with proper maintenance. Mami, halika dito. Mami, saan ka ba pumupunta? Ito, contractor ko eh. Siya yung contractor ko. Tapos, Ano contractor? No, we just supervise. siya yung nag-contractor Kasi sa ang amin. contractor may... Pero May- sobra kong takot nung naglalabasan yung mga ghost project kasi parang yung baba gusto mong i-ghost project. Actually, there's a big difference between a contractor at supervisor. So aside from licenses, yung mga contractor ay iba yung kanilang mga responsibilidad. Usually, sila yung main na mga taga-implement at taga-execute ng mga trabaho sa site. Samantalang yung mga supervisor naman ay taga-mando or taga-tingin kung ginagawa ba ng mga contractors ng tama and on time yung kanilang mga dapat gawin. Now, there is someone in between the contractor and the supervisor that we call the project manager. So, itong project manager naman, siya yung taga-coordinate in between the owners, yung architects, yung mga contractors, yung mga suppliers, at sa mga supervisors. So, most likely yung mga project managers, sila yung may pinakamasakit na ulo sa site. So ito naman, ito dapat ganito yung kwarto ko doon sa kabila. Ganito dapat yung pintuan ko doon sa may CR ko. So ito naman ang aking walk-in Wow, what's closet. Wait lang. Wait a minute. Bago makapunta sa kanilang walk-in closet ay dumaan muna tayo dun sa kanilang toilet and bathroom, which very unusual yung ganitong klaseng design layout. Pero may nakita ako. Kung babalikan natin dito, yun, makikita natin meron silang isa pang pintuan. So I'm guessing there's outside access papunta dito. Most likely may isa pang kwarto na pwedeng dumiretso dito sa walk-in closet, which, you know, pwede rin naman. Now, ano bang advantage ng yung ating walk-in closet ay nandun after ng toilet and bathroom? Wala akong maisip. Pag meron tayong kasamang maingay magbihis, merong onting buffer in between your bedroom and yung inyong walk-in closet. Tapos ito, pag bored kaming mag-asawa, kunwari parang sabi ko, gusto mong maging exciting, Mikey, tonight? Parang ganun. So bubuksan namin to. Tapos, Oh no, so scandalous. Anyway, yung gantong klaseng blinds ang tawag dito ay Roman blinds. So kung napanood nyo yung movie na Gladiator, yung gantong klaseng Roman blinds ay in-implement nila sa tuktok ng Colosseum pantakip against the sun para hindi mainitan yung mga gladiators, which yun yung tawag dun sa mga panalo na warriors, gladiators. Pero dun sa mga talo, sadiators naman sila.